Pero paninindigan ng Yes Magazine, dapat daw irespeto ang freedom of expression sa bagay na ito. Naniniwala daw silang ipinakita nila lamang ang sa larawan ng katauhan ng superstar. Katunayan, tinalakay daw ng superstar sa kanyang interview sa naturang issue ang tungkol sa kanyang paninigarilyo. Tumanggi namang magsalita ang kampo ng superstar tungkol sa issue. Di hayaan natin yung sakit na magiging epekto niya. Sarili kasi, bakit si James Dean? Ang tagal-tagal ng... Hindi kasi ito nga, I was gonna say, yan yung style ng photography of a bygone era. Yung unang panahon, alaming mga artista. Ganyan ang ano nila kasi dramatic yan, may usok yan. Eh kasi nasa... Yun yung unang panahon. Kasi galing na siya sa Hollywood. Well. Pero nowadays nga, maraming tao na naging sensitive lang about this kasi mas aware na tayo sa mga campaign kasi. Habang may campaign kasi di ba kita mo naman yung mga doktor, maglalakad sila from Baguio to Manila. Para lang ihikayat. So wala silang clinic. Wala silang. Oo, yung mga pasyente nila. Bawal magkasakit. Samantala, balitang sports naman tayo. Nagkaharap sa isang press conference ang Pinay boxer na si Ana the Hurricane Hulaton at ang makakalabang Mexicana si Jessica Villafranca sa Yucatan, Mexico. Pangako ng dalawa, makakaasa raw mga manonood ng isang magandang laban. Natuwa naman si Hulaton na makausap niya ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa pamamagitan ng programang News to Go ng GMA News TV. Ayon kasi kay Pacman, malaki raw ang tsansa ni Hulaton na manalo sa laban dahil mas malakas at mas malaki siya. Mapapanood ang Laban ng Lahi, Baguio sa Mexico sa October 2, Linggo, alas 10 ng umaga dito sa GMA 7. Nice. Go, Ana! Go, Ana! Parang kamukha siya ni J-Lo minsan. She's so pretty. Ang ganda-ganda niya in person, di ba? Nasubukan ko na yun, sumuntok sa ano. Dimples, oh. Nadadala ka ba? Oo, laki talaga. Ikaw yung hawak ng bag? Di ba, parang J-Lo siya. Hindi pa nga daw sabi ng coach niya nung sa Tonight with Arnold, hindi pa niya binibigay kasi may laban nga siya. Oo nga. Pasimple na siya Ang hirap nung walang warm-up, tapos bibirit kang gano'n. At saka nakita mo yung braso niya, talaga ang ganda. Parang pormadong-pormado. Ang oh. Beautiful girl. Nakikita niya rin yung pagka-feminine niya, no? Yes. Pag hindi siya nasa boxing ring. Pero wala nang sumunod, no? Parang ang boxing hindi siya pambabae. Babae talaga. Parang hindi ko makita si Lynn at si Susie sa... Baka pag ganun yung mga suntok. Parang mas nakikita ko ngayon naglalaba kaysa... Ganyan na lang, ganyan. Kaya ng lalaki, kaya na rin ng babae. Eh, ayoko nagkakasakit kasi sa akin ang babae minamahal niya. Yeah, inaalagaan. Inaalagaan niya. Ayoko yung nagkakasakitan. Ang babae naman naghahanda lang. Kung sakasakali lang naman daw. Mapalaban din yan. Pwede mo boxing niyo ng mister niyo. Kung hindi umuwi, diba? So, tala, eto po, sa ibang balita, ilang administrasyon na ang dinaanan ng mukhang charter change at sa kabila nito, marami pa rin ang kontra sa Chacha, lalo na't may bahay dito na pagpapahaba ng termino ng ilang nasa pwesto. Pero kahapon po, nagkasundo ang Senado at Kamara na buhayin ang Chacha sa isang legislative summit. Pagtitiyak ng kasalukuyang Kongreso, hindi nito babaguhin ang term limit ng mga opisyal, kundi ang mga economic provision lang sa ating konstitusyon. Sa pamagitan ng bicameral CONAS o Constituent Assembly, ang pinaplano raw na pag-amyenda sa ating saligang batas. Dito, hiwalay na pag-usapan sa Senado at Kongreso ang dapat baguhin sa konstitusyon. Kinakailangan daw ay hiwalay na makakuha ang 2 kapulungan ng 3/4 vote bago ito tumuloy sa bicameral conference. Pero imbes na ang Pangulo ang magratipika nito, nakasalalay ang desisyon kung maaprubahan ito ng taong bayan sa pamamagitan ng botohan. Wow, eh kung papayag si Pangulong Noy, kasi ito'y Cory Constitution to. Oo. Resulta ng people power at pati nga sa ilang mga negosyating nakausap natin. Nung araw pa, yung mga provision na yan, economic provision sa saligang batas ni Tita Cory, eh ginawa laban doon sa mga crony ni dating Pangulong Marcos. So, kailangan ng revision dahil hindi na tumutugma sa panahon ngayon. Eh sila may pera, tayo wala eh. Ang higpit pa rin nung 60-40, di ba? Sila yung Tsaka hindi na nasusunod, ang dami ngayon dito. Nag-aasawa lang ng Pilipina eh. May-ari ng mga resort. Mga resorts, di ba? Boracay. Tanong mo, sinasawa niya, Pilipina, ano asawa? Yung may ibang nationality. Sila nga Either may-ari Korean national o European na sumama sa expedition na hindi na bumalik sa bayan Ano lang nila. yan, iba, mga backpacker lang eh, tapos ay Sino magkikilala. naman ang ayaw kasi sa ganda ng Pilipinas, di ba? Na-inlove sila sa kalikasan bago sila na-inlove sa ating kababayan. At dahil tuloy na bukas ang paniningil bat sa toll, e ba'y makibalitan tayo sa paghanda sa South Luzon Expressway. Mas aktibo doon, ano, kaysa sa NLEX, no? Oo. Sa SLEX, may grupo eh. Nandun yan si Dano Tingkuko. O, Dano!
Yes, good morning, Igan. Simula 12:01 mamaya madaling araw o bukas ay magsisimula na nga ang pagpapataw ng 12% na value-added tax o VAT sa toll. Alinsunod yan sa desisyon ng Supreme Court na nagsasaligal o naglilift sa TRO kontra rito. Ngayong araw nakatakdang ipaskil sa mga toll gate ng mga expressway ang panibagong toll matrix para hindi naman manibago ang mga pasahero. Bigyan natin ng konting example ang ating mga motorista sa mga biyahe halimbawa na Alabang Calamba sa Class 1 vehicles o yung mga kotse mula 86 pesos na kasalukuyang toll ay magiging 96 pesos na. 192 pesos naman ang bagong singil sa mga bus o Class 2 vehicles mula sa dating 172. Samantala sa mga Class 3 vehicles naman o yung mga truck at mga malalaking mga katulad na sasakyan ay mula sa dating 258 pesos ay 288 pesos na ang magiging bagong singil. Igan, mahigit 2 bilyong pisong dagdag kita para sa gobyerno ang katumbas ng buwis sa toll ayon sa BIR. Pero hindi raw dapat gamiting dahilan ito para itaas ang pasahe at presyo ng mga bilihin. Maliit lang daw ang epekto ng VAT sa toll. Abangan ang mga detalye mamaya sa unang balita. Yan muna latest mula rito sa Alabang. Balik sa iyo, Igan. Okay, maraming salamat, Dano Tingkungko. Samantala matapos manalasa dito sa Pilipinas, hinagupit naman ang bagyong Pedring na may international name na Nesat ang katimugang China. Inambalos ang malalakas na hangin ng probinsya ng Hainan kung saan naglandfall ang bagyong Pedring. Bunsod dito, ilang biyahe ng eroplano at ferry ang kinansila. Ito na ang ika-17 bagyong tumama sa China ngayong taon at umabot na sa 200 at 70,000 residente sa probinsya ang inilikas dahil dito. Naging dahilan din ang pansamantalang pagsasara ng stock market sa Hong Kong at ng iba't ibang negosyo nung dumaan doon si Nessa. Pang-ilan na to? 100 ano? Lahat kaya yung galing Pilipinas. Palakas na. Walang problema nito yung Kiel tsaka yung susunod pa si Ramon. Ba? Parang pahinga lang natin, ihi. Oo nga eh. Tapos, Kaya kanina, Tapos hindi pa humuhupa yung baha, darating na naman si Kiel. Kiel daw, baka mas malakas nga kay Pedrin. kay Pedrin. Kaya Sa dapat hangin, bantayan. Yung hangin, walang problema eh. Ang problema yung tubig eh. Mas kasing parehas yata ni Pedring, si Kiel. Pero gusto ng pag-asa, si Kiel muna. Huwag na natin titi si Ramon. Bahala si Oo Ramon. muna, wala pa May sila isa-isa lang. Balita naman mula sa Chile, muli na namang nagkainitan ang mga ralista at mga pulis doon sa pagkapatuloy ng halos 4 na buwan ng protesta ukol sa napakamahal na gastusin sa edukasyon sa kolehiyo. Binomba ng water cannon ng mga ralista sa kalsada para i-disperse sila sa kanilang sinasagawang pagtitipon. Ang mga nagkaprotesta naman, pinagbabato ang mga pulis. Ayon sa ulat ng local Chilean media, pinilit daw kasing pasukin ng mga nagmamarchang magulang at estudyante ang isang lugar na bawal pagdausan ng pagtitipon. Patuloy namang umaasa ang karamihan sa Chile na madaraan sa usapan ang gusot. Parang wala na natang gobyernong matino sa buong mundo. Lahat na Yung lang. isa yung protesta, no? Edukasyon, mataas sa bilihin. Mahinahon pa ang mga Pilipino. Hindi pa umaabot sa ganyan. Tinitiis pa talaga natin. At 4 months hanggang ago, ano lang tayo, kilos protesta na, alam mo na yun. Hanggang planking. Kaya lang sa atin, lagi may rally, iba-ibang issue din. Oo. Edukasyon. Pero pare-pareho yung nagrarally. Nag-iba lang ng t-shirt. Banner, no? Siyempre, iba-ibang grupo yun eh. Iba-ibang t-shirt. Samantalang, ito naman para sa ating Sige. maagang showbiz. Luan, ikaw ba yan? Naman. Luan di? Naman. Sleeves, nakapantalon, Luan. Ano ba? Minsan lang naman. Good morning mga kapuso. Narito na po ang aking maagang showbiz news ngayong Fun Friday. Kagabi po ay dumagsa ang ilang fans sa Araneta Center para mapanood ng concert ng Irish boy band na Westlife. Matagal-tagal din kasing nawala sa limelight ang grupo. Kaya gano'n na lamang ang pananabik ng kanilang fans na makita sila. Sa isang press con bago ang concert, ipinahatid ng boy band ang kanilang pagmamahal sa mga Pinoy. Ipinarating din nila muli ang pagkabilib sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na gusto nilang makajamming. Pero naiintindihan daw nilang malabo ito sa ngayon, lalo na't sub-sub ito sa training. At bukod kay Pacquiao, isa pang world-class Filipino talent ang nais din nilang makasama. At yan ay ang Pinay singing sensation na si Charisse.
Samantala, pinasaya naman ng royal couple, ang Duke and Duchess of Cambridge, ang ilang batang cancer patients sa kanilang pagbisita sa isang children's center sa London, England. Sina Prince William at Duchess Catherine ang opisyal na nagbukas ng cancer unit ng isang foundation doon. Bago pa man ang pagdating ng dalawa, matyagang nag-aabang ang mga tao sa labas para lang masilayan ang royal couple. Masaya namang bumati ang dalawa sa lahat ng nag-abang sa kanila. Nakikita namin sa West Side. Ayan. At matapos tayo tamaan ng bagyong Pedring, napakahalaga talaga na paghandaan natin ang susunod na bagyong paparating, ang bagyong Kiet. Ayan. Kaya sa mga puno sa ating paligid, dapat i-check kung may mga sanga nakasabit sa mga linya ng kuryente. Yan po ang tinututukan ngayon ni Paring Drew, galing sa bubong kahapon, puno naman ngayon. Good morning! That's right, Suzy. Hanapin Nasa niyo ako. bubong ako ngayon, medyo elevated position pa rin dahil malapit sa mga sanga ng puno dahil isang naging problema dulot ng bagyong Pedring ay yung mga puno na, o sanga ng puno na bumaksak sa mga bahay, sa iba't ibang klaseng sasakyan, syempre pati na rin yung mga tao. So ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang pagpuputol ng mga puno at syempre paglilinis na rin ng estero dahil para hindi mabaha itong lugar na to. No? So, bibigyan kami ng mga tips para tamang paraan ng pagpuputol ng mga puno at pagtitrim para makaiwas tayo sa sakuna sa darating na mga parating na bagyo. Pero bago niyan, kailangan ko yata munang i-disrupt yung General Assembly ng mga antique mga langgam dito sa aming paligiran. Anyway, mula po dito sa Pasay City, nagbabalik po kami. Game! Fight! Tanggalin natin yan. Game fight, putol O, Tia, ito yung susunod na mga kalaban ni Manny. Wow! Kaya na hulaton. Ay, mga igan, tambay. Kaya lang. At kung gusto mong magising sa umaga, ito lang inumin mo, ha? Mga igan, tambay lang. Kasama inyong paborito morning barkadahan. Dito lang sa... Unang Hirit! Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit.